Hunyo 28, 1914. Ang mga araw ay nag-aapoy sa mga masigla ngunit nag-aalab na kalye ng Sarajevo. Isang lungsod na kumukulo sa etnikong tensyon, isang kahon ng posporo na naghihintay ng isang spark. Ito ang setting para sa isang pangyayari na magbabago sa mundo magpakailanman. Ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Ang kanyang pagkamatay, higit pa sa isang personal na trahedya, ay magiging isang katalista para sa isang pandaigdigang sakuna. Ang Europa noong 1914 ay isang dangerous place. Isang komplikadong web ng mga alyansa na pinatindi ng nasyonalismo, imperialismo at isang mapanganib na karera ng armas ang naghawak sa kontinente sa bingit ng digmaan. Ngunit ang pagbisita ni Archduke Franz Ferdinand sa Sarajevo ay higit pa sa isang diplomatikong misyon. Siya ay isang kontrobersyal na figura, kilala sa kanyang progresibong pananaw at pagnanais para sa reforma sa loob ng Austro-Hungarian Empire. Hindi katulad ng kanyang ama, si Archduke Franz Ferdinand ay nagsusulong ng higit na autonomiya para sa mga grupo etniko sa loob ng imperyo. Isang pananaw na nagbanta sa mga konserbatibong elemento sa korte. Kasama niya ang kanyang asawa, si Sophie Chotek, isang babaeng mula sa isang mas mababang ranggo ng Maharlika na nagpapakita pa ng kanyang pagiging progresibo at paglaban sa tradisyonal na mga kaugalian. Ang kanilang pagbisita ay isang panganib, hindi lamang dahil sa mga tensyon sa rehiyon, kundi dahil sa pagbabanta na kinakatawan nila sa umiiral na sistema ng kapangyarihan. Sa gitna ng nag-aalab na kaguluhan, isang pangkat ng mga Serbian nationalist na kilala bilang Black Hand ang nagplano na atakehin ang puso ng Imperyong Austro-Hungaria. Ang kanilang layunin, palayain ang mga South Slavic na tao mula sa pamamahala ng Austro-Hungaria. Walang kamalayan sa nagbabantang panganib, dumating si Archduke Franz Ferdinand, ang tagapagmana ng trono ng Austro-Hungaria at ang kanyang asawa si Sophie Chotek sa Sarajevo para sa isang pagbisita ng estado. Ang planong ruta ng Archduke sa lungsod ay maingat na namapa. Ngunit ang kapalaran o marahil isang nakamamatay na desisyon ang magbabago sa takbo ng kasaysayan. Ang unang pagtatangka sa pagpatay ay nabigo. Isang bomba na itinapon sa sasakyan ng Archduke ay hindi tumama sa target nito, ngunit ang mga konspirador ay hindi susuko. Ang pagpatay ay nagpadala ng mga alon ng pagkabigla sa buong Europa. Ang agarang resulta ay kaguluhan at pagkalito. Ang Austria-Hungaria na nagalit sa pagpatay ay nagbigay ng isang malupit na ultimatum sa Serbia. Ang sistema ng alyansa, isang komplikadong web ng mga pangako at obligasyon, ay nag-trigger ng isang domino effect. Isa-isa, ang mga pangunahing kapangyarihan ay nagdeklara ng digmaan. Ang spark sa Sarajevo ay nag-apoy ng isang sunog na sumunog sa Europa. Ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand, isang solong gawa ng karahasan, ay nagtulak sa unang World War, isang salungat na magbabago sa mapa ng Europa at mag-aangkin ng milyon-milyong buhay. Ang mahabang anino ng Sarajevo ay umaabot pa rin sa ika-20 siglo. Ang pagpatay ay nagsisilbing isang malinaw na paalala sa kahinaan ng kapayapaan at ang nakamamatay na mga kahihinatnan ng hindi mapigil na nasyonalismo at hindi nalutas na mga hindi pagkakasundo.